Kaya hindi nagbabago ang singilan sa negosyong vulcanizing shop kasi tayo nga mismo ang nagpapababa dito. Hey, what's up mga kabulkit? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga negosyong vulcanizing shop? Sa video ito, tungkol to doon sa in-upload kong video na naningil kami ng 300 pesos. Maraming nag-comment na nagsasabing mahal, overpriced, hindi na daw ako babalikan ng mga customer na yon. At meron pa nagsabi na iiwasan na ang shop namin. Ganon talaga, wala akong magagawa sa mga komento nyong yon. Opinion nyo yon, kaya nire-respeto ko. Pero, eto, magbibigay din ako ng opinion ko. Lalo na doon sa mga kapwa kabulkit ko na nagsasabi din na mahal naman talaga, boss. Dito nga sa amin, 100 lang yan, 150. Yung mga 12 bar nga, rin 20. 300 lang, 350, okay na yun. Sa inyo, okay yun. Pero sa akin, hindi yun okay. Hindi yun okay mga kabulkit. Kung sinasabi nyo na hindi na ako babalikan ng customer na yon, eto yon. Yung customer na yon mga kabulkit, regular naming customer. Nakailang balik na yon. Pero bakit sila patuloy na bumabalik? Eh meron din naman kaming katabing vulcanizing shop. Sila pa nga ang una bago kami. Pero bakit pa rin sa amin? Ang sagot ko, simple lang. Hindi ako nagmamalaki, hindi ako nagmamayabang. Nagkakamali rin kami, pero mabilis at maayos ang aming pag-vulcanize. Yun siguro ang dahilan kung bakit patuloy silang bumabalik kahit na sinasabi nyo na overpriced yung 300 pesos. Ito pa, yung mga nagsasabi sa inyo na kaya ganito nga, dito sa amin, 100, 150 lang ang singilan ng ganyan. Kasi nga, may mali akong nakikita sa inyo mga kapwa kabulkit. May technique kayo na kung saan tinatawag na pababaan technique para makahatak ng customer. Maling-mali yun mga kabulkit. Alam nyo kung bakit? Kailangan alamin lang natin kung sino ang dapat singilin ng mahal. Tama ang narinig nyo ha. Alamin natin kung sino ang karapat-dapat singilin ng mahal. Yung mga naka-XRM, Smash, Rusi, Motorstar, yung mga alam naman nating mga motor na kapwa lang din natin ang nagmamayari na hikaus din o kapos din. Ba't natin sila mamahalan ng singil? Ako ang singil ko sa mga ganong nagmamayari ng motor, 50, vulcanize. 60, 70, kung ilan na yung butas. Ganon ako maningil. Pero yung ganong mga, yung siningil ko, na gulong ng truck na 7.50 by 16, na 300, ang may-ari no, negosyante din. Nagne-negosyo. Mas malaki ang kinikita nun kumpara sa akin. At yung sinasabi nyo na mga 11R, 12R o rim 20 naglalaki ang gulong, tapos sinisingil nyo lang ng 350, 300, mali kayo maningil. O ginagawa nyo nga lang yan dahil para sa inyo mapunta yung customer. Pero mali pa rin. Kasi ang talo dyan, hindi ang shop owner. Panalo dyan, ang tracking. Ang talo dyan, yung tauhan mo na tireman. Grabing pagod ang trabahong to, mga kabulkit. Naiintindihan niya na mga ako galing din akong tireman din ako mga kabulkit. Matagal ako na masukan. Sa edad na 10,
nagsimula na ako mag-vulcanize. Eh ngayon, 35 years old na ako. Oh, bilangin nyo kung ilang taon na akong namamasukan. Pero ngayon, 9 years na akong nagmamay-ari ng vulcanizing shop. At alam ko, ang hirap ng mga tireman ko. Kaya hindi ako naniningil ng mababa sa mga customer na karapat-dapat namang singilin ng mahal. Sino ba yung mga customer na karapat-dapat at kayang magbayad ng mahal? Kasi yung binibigay nating serbisyo, hindi naman to basta-basta lang eh. Timbang buhay nga to eh. Alam nyo ba yon? Yung trabaho natin, konting pagkakamali mo, pwedeng buhay mo o maging kapalit. Yung mga tracking na yan, yung mga naglalakihan na gulong na yan, mga pag-gobyerno yan o mga pribadong kumpanya, kailangan mahal ang isingil natin dyan. Kasi yung kinikita nila, doble-doble kumpara sa kinikita nating mga ordinaryong tireman. Sana maintindihan nyo ang sinasabi ko. May na-customer kayo, isang mamahaling SUV. Halimbawa natin, isang Fortuner. Ngayon, tanungin mo siya kung saan siya makakamura. Boss, ang vulcanize namin dito, 100, 150. Pero, sisikwatin namin yang gulong mo. Meron naman kami ditong 300, gagamitan namin yan ng machine para maingatan yang gulong mo. Tingin mo, yung customer na yon na nakabili ng Fortuner, nakabili ng mamahaling gulong, magtitipid ba siya para lang ipasikwat yung gulong niya? Di ba hindi? Yung mga tracking na naglalakihang gulong, tingin nyo, sino nagmamay-ari niyan? Di ba naglalaki ang kumpanya? Tingin nyo, pag siningil nyo ng 500 yan, yung driver niyan, tingin mo sila ang may-ari niyan? Di ba ordinaryong driver lang din sila? Kaya nga tayo nagre-resibo para ma-reimburse nila sa kanilang kumpanya o kung sino mang nagmamay-ari ng truck na yon, ng tracking business na yon. Kaya bakit tayo maniningil lang mababa? Kaya hindi nagbabago ang singilan sa negosyong vulcanizing shop kasi tayo nga mismo ang nagpapababa dito. Dahil sa dami natin, nagkukumpetensyahan tayo ng presyo, pinapababa natin para lang makahatak tayo ng mga customer para sa atin mapunta lahat. Pero hindi yun nangyayari talaga, mga kabulkit. Bakit? Pag sila naplatan dyan sa harap mo, tingin mo, pupunta pa sila doon sa malayo dahil doon ang mura? Hindi, di ba? Sabihin man nila, doon nga boss, 300 lang. At wala doon nakaraan, may nagpa-vulcanize sa amin, huwo. Tinanong niya ako, boss, magkano vulcanize niyan? Sabi ko, 500. Ang sagot niya, ba't doon boss sa amin, 350 lang? Ang sabi ko, doon yun boss sa inyo. Iba dito sa amin. Ngayon, kung hindi mo gusto ang singilan namin, walang problema yung boss. Pwede mong i-running flat yan o pwede mong dalhin yan doon sa sinasabi mong mura. Ganun lang mga kabulkit. Maningil tayo sa mga customer na kaya rin magbayad. Hindi man nakakuha ng driver yan eh. Yung siningil natin 500, ipapa-reimburse nila yan. Nag-guess nyo ba ako? Yung mga naka-NMAX, naka-Aerox, tulad ko, naka-adventure bike din ako. Bibili ba sila ng ganyang motor? Bibili ba sila ng mamahaling gulong? Nagpapa-change oil sila ng magandang klaseng langis? Tapos yung labor, hello, dapat sapat din yung labor natin. Yung NMAX, ang singil ko niyan, 200 to 250 change tire, hulihan. Alam nyo naman ang hirap kalasin yan. Kaya
Kaya dapat maintindihan nyo, yung mga ordinaryong motorista, tricycle driver, jeepney driver, pwede yun, babaan. Pag tumawad sila, walang problema kung kaya nyong ibaba sa tawad nila, ibigay nyo. Kasi hindi naman lahat ng gulong pare-parehong madaling sungkitin. Merong mga lock ring dyan na taon bago maplat, dikit na yung flap sa rim. Di ba ang hihirap nun? Tapos mamimresyo lang ko 100, maawa kayo sa tireman nyo. Ako, tireman ako. Bago ako naging shop owner, alam ko ang pagod sa trabahong to. Kaya ibinibigay ko yung tamang pasweldo sa kanila. Binibigay ko yung tamang singil sa customer. Na alam ko naman kaya magbayad nun. Para yun sa shop natin at lalo na sa ating mga vulcanizer, sa ating mga tauhan. Sana maintindihan nyo ako mga kabulkit, ha? Sana. Kung hindi, i-bash nyo ako, walang problema yon. Mag-comment kayo dyan kung mali-mali ang sinasabi ko. Walang problema yon. Kaya doon sa mga tracking, ako na-experience ko pa to, ha. Naningil na ako ng 400 ata yung 300. Anong ginawa ng driver? Boss, gawin mong 600, gawin mong 700, ganito. Oh. Sabihin nyong nagsisinungaling ako sa mga diskartihan na ganyan. Kaya, huwag kayong matakot, huwag tayong magpababaan ng presyo. Tayo nga magpataas nito kasi negosyo natin to. Huwag kayong matakot maningil. Maningil kayo, hindi naman sobrang taas. Yung sapat lang, yung tingin nyo, sapat sa trabaho natin. At syempre, yung singil nyo, isakto nyo lang o itapat nyo sa customer na kayang magbayad ng presyo na pinataw nyo. Yun lang mga kabulkit. Thank you. Nagsimula ang lahat sa isang munting pangarap ng batang mula sa hirap at nagsusumikap na maabot ang tuktok.